Noong March 9, 2026, bandang 10:40 ng umaga, isang nakakakilabot na eksena ang bumungad sa mga residente ng isang barangay sa Peñaranda, Nueva Ecija. May ilang magsasaka sa barangay Sinasahan ang nakapansin ng isang sasakyang tila nasunog sa gitna ng isang malawak at liblib na lugar. Sa unang tingin, inakala nilang isa lamang itong abandonadong sasakyan na nasunog. Ngunit ng kanilang lapitan, isang nakakagimbal na eksena ang bumungad sa kanila. Sa loob ng sasakyan, naroon ang dalawang tao. Kapwa wala na at halos hindi na makilala dahil sa matinding pagkasunog. Sa lahat ng nakasaksi, malinaw na hindi ito aksidente, kundi isang pagpaslang. Umaga ng March 9, 2026, tahimik ang mga kalsada ng Palayan City, Nueva Ecija. Habang nagsisimula pa lamang ang araw, maagang gumising si Regine M. Espinosa. Katulad ng kanyang nakasanayan, inasikaso niya muna ang kanyang anak bago umalis ng bahay. Isa na namang araw ng trabaho at posibleng malaking transaksyon. May nakatakda siyang pakikipagkita sa mga taong nagpakilalang interesadong bumili ng kanyang apartment property na nagkakahalaga ng halos 18 million pesos. Upang makarating sa meeting, humingi siya ng tulong sa kakilala at driver na si Michael Ochige. Para kay Michael, isa lamang itong simpleng pabor, isang biyahe, isang hatid, at pagkatapos babalik na siya sa kanyang trabaho. Umalis sila sakay ng sasakyan patungo sa napagkasundoang lugar sa Peñaranda. Sa biyahe, tila normal lamang ang lahat. Walang bakas ng kaba, walang senyales ng panganib. Pagdating sa napagkasundoang lugar sa Peñaranda, huminto ang sasakyan. Tahimik ang paligid, isang ordinaryong umaga lamang para sa mga taong dumaraan sa kalsada. Sa loob ng kotse, naroon si Regine M. Espinosa at Michael Ochige, kasama ang mga taong nagpakilalang interesado sa pagbili ng property. Pagdating sa lugar ng tagpuan, doon unti-unting nagbago ang lahat. Sa mga unang sandali, tila normal lamang ang usapan, isang tipikal na meeting tungkol sa negosyo. Ngunit maya-maya lamang nagbago ang ihip ng hangin. Nagawa pang kumuha ng selfie ni Regine kasama ang mga taong kanilang kinita. Ipinadala niya ito sa kanyang pamilya marahil bilang simpleng update na maayos sa kanyang lakad. Isang selfie na kalaunan ay magiging mahalaga sa kaso. Ayon sa investigasyon, doon na isinagawa ang planong matagal nang inihanda. Bigla na lamang umanong naglabas ng armas ang isa sa mga sospek. Sa loob na makitid na espasyo ng sasakyan, halos wala ng pagkakataong makaiwas sa mga biktima. Isang putok at pagkatapos ay isa pa, ngunit hindi doon nagtapos ang kalupitan. Upang tuluyang burahin ang anumang ebidensya, binuhusan ng gasolina ang loob ng sasakyan. Ilang segundo pa ang lumipas at isang apoy ang sumiklab. Unti-unting nilamon ng apoy ang kotse. At makalipas ang ilang oras, ang apoy na iyon ang makikita ng mga residente. Isang sasakyang naglalagablab sa gilid ng kalsada na may tinatagong lihim sa loob. Kalaunan sa investigasyon ay kinilala ang mga biktima na sina Michael Ochige at ang negosyanteng si Regine M. Espinosa, kapwa residente ng nasabing lungsod. Si Regine ay isang 33 years old na negosyante, ipinanganak noong December 7, 1992. Kilala siya sa kanilang komunidad sa Palayan City bilang isang masipag, maabilidad at mapagkakatiwalaang babae. Para sa karamihan ng mga nakakakilala sa kanya, isa lamang siyang businesswoman na abala sa pag-aasikaso ng mga property deals at iba pang negosyo. Ngunit para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang 9 years old na anak, si Regine ay higit pa roon. Siya ay isang ina na walang sawang nagsisikap upang matiyak ang magandang kinabukasan ng kanyang anak. Ayon sa mga ulat, nasa Estados Unidos sa kanyang asawa, kaya si Regine ang pangunahing nag-aasikaso ng kanilang mga ari-arian at negosyo sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa trabaho, meron din siyang mga simpleng bagay na nagbibigay saya sa kanya. Mahilig siyang sumayaw kasama ang kanyang mga kaibigan, isang paraan upang pansamantalang makalimot sa pagod ng araw-araw na responsibilidad. Samantala, ang kaibigan ni Regine na si Michael Ochige na 44 years old ay pinanganak noong October 26, 1980. Isa siyang miyembro ng Disaster Risk Reduction and Management Office ng Palayan City sa Nueva Ecija. Bilang isang rescuer,
Sanay si Michael na tumugon sa mga tawag ng saklolo, mga aksidente, sakuna at iba pang emergency sa lungsod. Para sa kanya mga kasamahan at sa komunidad, isa siya sa mga taong maaasahan sa oras ng pangangailangan. Sa tubing may mga programa at aktibidad na isinasagawa sa lungsod, lalo na ng tanggapan ng turismo, si Michael ay isa rin sa mga unang handang tumulong. Isang tawag lamang ay agad siyang tumutugon, patunay ng kanyang tunay na malasakit sa serbisyo at sa kapwa. Kilala siya ng kanyang mga kasamahan bilang maagap, mapagkakatiwalaan at bukas palad sa pagtulong. Sa kabila ng kanyang seryosong trabaho, mayroon din siyang hilig na nagbibigay saya sa kanya. Mahilig siyang kumanta, isang bagay na kinagigiliwan ng kanyang mga kaibigan at mga taong nakakakilala sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang dedikasyon sa pagtulong sa iba, dumating ang isang araw na siya mismo ang nadamay sa isang trahedyang hindi niya inaasahan. Sa araw na iyon, nahilingan lamang siya ng kanyang kaibigan na si Regine na samahan siya at magmaneho ng sasakyan. May nakatakda umano siyang pakikipagkita sa mga taong nagpakilalang interesado sa pagbili ng kanyang property. Isang simpleng meeting, isang normal na transaksyon, ngunit hindi nila alam na ang kanilang pupuntahan ay isang maingat na planong pitag. Sa kuha ng isang CCTV camera sa lugar, nakita ng mga investigador ang ilan sa mga pangyayaring naganap bago tuluyang matuklasan ang krimen. Sa footage, makikitang dumarating ang isang pulang Toyota Wigo. Kapansin-pansin ang kakaibang takbo nito na para bang may nangyayaring hindi normal sa loob ng sasakyan. Habang umaandar, makikitang bahagyang bumubukas ang isa sa mga pintuan sa likurang bahagi ng kotse. Ilang sandali pa, may isang taong bumaba mula sa kotse at naglakad palayo. Patuloy na umandar ang kotse hanggang sa tuluyan itong tumigil sa gilid ng kalsada. Pagkaraan ng ilang segundo, dalawang sunod na putok ang maririnig sa video. Matapos ang pag-atake, isang lalaki ang makikitang bumaba mula sa likurang bahagi ng sasakyan at naglakad palayo sa direksyon kung saan naghihintay ang naunang bumaba. Sa parehong footage, makikita ring may isang lalaking nakamotorsiklo ang dumaan sa lugar. Bahagya pa itong huminto, tila nagtaka kung bakit nandoon ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Ngunit sa pag-aakalang isa lamang itong karaniwang sasakyang tumigil sandali, nagpatuloy na rin siya sa kanyang pag-alis. Ilang minuto pa ang lumipas nang isang tricycle naman ang dumating sa lugar. Huminto ito sa unahan ng nakaparadang kotse. Mula rito ay bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket at puting shorts. Lumapit siya sa kotse at binuksan ang pintuan sa bahagi ng driver. Makikita sa video na may ibinuhos siyang likido sa loob ng kotse mula sa isang puting galon. Patapos ito, itinapon niya ang galon sa gilid at saka sinindihan ang sasakyan. Sa loob lamang ng ilang sandali, nilamon ng apoy ang kotse. Matapos ang ginawa, agad na umalis sa mga sospek mula sa lugar. Iniwan ang nasusunog na kotse sa gitna ng kalsada. Hindi nagtagal napansin ito ng ilang dumadaan sa lugar na agad namang nag-report sa mga otoridad. Medyo malayo ang kuha ng CCTV sa eksena kaya hindi malinaw na nakilala ang mga mukha ng mga taong sangkot. Dahil dito, naging isang malaking palaisapan sa mga investigador kung sino ang nasa likod ng krimen na ang kanilang pupuntahan ay isang maingat na planong pitag. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa karumaldumal na pagpaslang sa dalawang magkaibigan. Ayon sa pulisya, ang lugar kung saan natagpuan ang sasakyan ay malayo sa mga kabahayan, bagay na nagpapahiwatig na maaring pinagplanuhan ng krimen. Batay naman sa autopsy report, kapwa ng tamo ng tigi-isang tama ng bala sa batok ang dalawang biktima na pinaniniwalaang mula sa isang kalibre .45 na armas. Ayon sa pamilya, hindi umano ito ang unang beses na nagtangka sila makipagkita sa buyer. Ilang ulit na rin naudlot ang usapan dahil sa umano'y problema sa panig ng bibili. Ngunit itong huling pagkakataon, tila desidido na ang buyer na ituloy ang kasunduan. Bago tuluyang mawala ang komunikasyon, nakapagpadala pa ng selfie ang biktima sa kanyang kapatid. Makikita sa larawan ng isang lalaki na nakasuot ng itim na jacket at face mask, kasama ang isang babae na tila sadyang tinakpan ang bibig. Sa panahong iyon, ang dalawang ito ang itinuturing na person of interest sa kaso. Ayon sa kapatid ng biktima, nawawala rin ang ilan sa mga personal na gamit ng babae, lalo na ang kanyang cellphone. Pinaniniwalaan ng pamilya na maaring itinapon ito ng mga salarin upang maitago ang ebidensya
at ang tunay na motibo ng krimen. Sa gitna ng matinding pagdadalamhati, hustisya ang tanging hinihiling ngayon ng pamilya ng mga biktima. Isa sa pinakamasakit na pangyayari ay sa unang tingin, hindi agad nakilala ng kapatid ang labi ng kanyang kapatid dahil sa matinding pinsala dulot ng sunog. Ngunit ang tuluyang buksan ng pinaglagyan ng labi, doon niya tuluyang nakumpirma ang masakit na katotohanan. Ang taong nagpaalam lamang para sa isang simpleng lakad ay hindi na nakauwi ng buhay. Ngunit dumating ang araw noong March 11, 2026 na aresto ang 4 sa 5 katao sa Malik. Kabilang sa mga ito ang sinasabing mastermind na si Lerma Aragon de la Cruz, ang nag-iisang babae sa grupo. Kasama sina Melvin Aragonario, Baldomero Espiritu Belaya at si Ringo Satur Taghap. Di kalaunan na aresto naman ang ikalimang sangkot, ang tricycle driver na isa sa pangunahing sospek. Natunto ng driver sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, si Regine talaga ang pangunahing target ng grupo. Lumabas sa investigasyon na ang mastermind na si Lerma ay may utang na mahigit 2 million pesos sa negosyanteng si Regine. Sa halip na bayaran ng utang, pinili umano ng grupo na tapusin na lang si Regine. Ngunit sa madilim na planong iyon, nadamay ang isang taong walang kinalaman sa kanilang alitan, ang driver na si Michael. Isang rescuer na sanay magligtas ng buhay. Ngunit sa araw na iyon, wala na makapagliligtas sa kanya. At sa kabila ng kanilang pagtatangkang burahin ang lahat ng bakas ng krimen, isang simpleng litrato nga ang naging dahilan ng kanilang pagbagsak. Isang larawan na tila ordinaryong sandali lamang, ngunit kalaunan iyon na pala ang magiging pinakamahalagang ebidensya. Sa tulong ng larawang iyon at ng mga CCTV sa paligid ng crime scene, mabilis na natukoy ng mga otoridad ang mga taong huling nakita kasama ang mga biktima. Sa loob lamang ng 2 araw, isa-isa silang nadakip. Ngunit para sa pamilya ni na Michael at Regine, ang hustisya ay hindi na maibabalik ang 2 buhay na nawala. Habang patuloy na lumilinaw ang mga detalye ng krimen, nahaharap ngayon sa mabigat na pananagutan sa batas ang 5 akusado sa pagpaslang kina Regine M. Espinosa at Michael Ochige. Ayon sa Philippine National Police, matapos ang mabilis na investigasyon at ang pagkakaaresto sa mga sospek, itinuturing na nilang solve ang kaso. Sa ilalim ng revised penal code, ang sinumang mapatunayang sangkot sa planado at marahas sa pagpaslang ay maaring maharap sa kasong murder. Kung mapapatunayang may sabwatan o conspiracy, hindi lamang ang taong direktang umatake ang mananagot. Sa mata ng batas, ang mastermind at ang lahat ng tumulong sa pagpaplano at pagsasagawa ng krimen ay maaring managot sa parehong kaso. At dahil 2 buhay ang nawala, maaring maharap ang mga akusado sa 2 magkahiwalay na kaso ng murder. Ang parusa maaring ipataw ng korte ay reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Bukod dito, dahil sinunog ang sasakyan upang burahin ang ebidensya, maaari rin silang maharap sa hiwalay na kasong arson. Ngunit kahit pa sabihin ng pulisya na solve na ang kaso, ang sakit at pagkawala para sa pamilya ng mga biktima ay mananatili. 2 buhay ang nawala, isang ina na iniwan ng kanyang anak at isang rescuer na nadamay lamang sa planong hindi niya alam. Sa gitna ng katahimikan at matinding pagdadalamhati, isinagawa ang mga libing ni Regine at Michael. Nagtipon ng mga pamilya, mga kaanak at malalapit na kaibigan upang hihatid sila sa kanilang huling hantungan. Ang bawat luha at bawat yakap ay sumasalamin sa sakit ng pagkawala ng isang ina, anak at kaibigan. Matapos ang ilang araw na burol, tuluyan na silang inilibing habang pinapalibutan ng mga taong nagmamahal sa kanila. Sa gitna ng seremonya, dama ang bigat ng kalungkutan, lalo na para sa kanilang pamilya at sa batang iniwan ni Regine. Ngunit sa kabila ng bigati, nananatiling matatag ang kanilang panawagan. Hustisya para kay Regine at kay Michael. Habang nagpapatuloy ang proseso ng kaso laban sa mga sospek, umaasang kanilang mga mahal sa buhay na balang araw ay tuluyang mapanagot ang mga responsable sa krimeng tumapos ng kanilang buhay. Ang kaso na ito ay nagpapaalala ng isang trahedya na nangyari noong October 4, 2024. Ito'y sa bayan ng Mexico, Pampanga. Isang malubhang krimen ang yumanig sa katahimikan ng komunidad. Sa kalagitnaan ng araw, habang binabaybay ng isang sasakyan ang kalsada, bigla itong pinaulanan ng bala ng mga armadong lalaki.
Sa loob ng kotse ay naroon ang mag-asawang negosyante na sina Lerma Wahelulu, 32 years old, at ang kanyang asawa na si Arvin Dairit Lulu, 35 years old. Kilala ang mag-asawa sa online selling community dahil sa kanilang matagumpay na negosyo sa beauty at skincare products. Sa tulong ng social media at ng kanilang sipag sa trabaho, unti-unti nilang naitaguyod ang isang negosyong nagbigay sa kanilang pamilya ng magandang buhay. Ngunit sa araw na iyon ng isang ordinaryong biyahe ay nauwi sa isang matinding pangyayari. Sa loob lamang ng ilang segundo, paulit-ulit na pinaputukan ng mga lalaki ang kanilang sasakyan. Ngunit ang mas lalong nagpaigting sa bigat ng trahedya ay ang katotohanang hindi sila nag-iisa sa loob ng kotse. Kasama nila ang kanilang 6 na taong gulang na anak na nasa likurang bahagi ng sasakyan nang mangyari ang insidente. Habang inaatake ang sasakyan, himalang hindi tinamaan ng bala ang bata. Nakaligtas siya sa insidente. Ngunit naging saksi sa mga huling sandali ng buhay ng kanyang mga magulang. Sa murang edad, bigla siyang naiwan na ulila. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, unti-unting nabuo ang larawan ng krimeng naganap. Ayon sa mga otoridad, ang umano'y mastermind sa pagpaslang sa mag-asawa ay ang kanilang dating kaibigan at business associate na si Marvin Miranda. Ito'y nasa edad 40s ayon sa mga ulat. Pinaniniwala ang may utang rin na humigit kumulang 13 million pesos si Miranda sa mag-asawang Lulu. Isang halagang sinasabing naging ugat na matinding alitan at posibleng motibo ng krimen. Kalaunan sa serye ng operasyon ng pulisya, 7 suspect ang naaresto, kabilang ang umano'y mastermind at ang mga pinaghihinalaang inupahan na nagsagawa ng insidente. Para sa pamilya ng mga biktima, ang balitang ito ay nagdala ng parehong galit at matinding dalamhati. Dahil ang taong itinuturong nasa likod ng krimen ay hindi isang estranghero, kundi isang taong minsan nilang pinagkatiwalaan bilang kaibigan at kasosyo sa negosyo. Mahilig ang kasamaan sa bulsang walang laman. Kapag wala kang pera, para bang hinahanap ka nito. Unti-unti kang sinisiksik sa isang sulok, nililimitahan ang iyong mga pagpipilian, hanggang sa mapilitan kang gumawa ng mga desisyong hindi mo sana kailanman pipiliin. Hanggang saan kayang umabot ang isang tao para takasan ng utang, kahit pa ang kapalit ay buhay ng kapwa. Kung totoo nga ang utang pinagmulan ng mga krimeng ito, hanggang saan nga ba kayang dalhin ng kasakiman sa pera ang isang tao? Hanggang sa punto bang kayang tapusin ang taong binsang nagtiwala sa kanila? Sa huli, ang tanong ay hindi na lamang kung magkano ang utang, kundi kung magkano ang halaga ng konsensya ng isang tao. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!